So what up no mga par. So ngayon ay magwa-water change nga pala tayo ng ating mga aquarium. So mga par is ito. Nagsimula na ako kanina. So ano mga nasisimulan ko pa lang to kanina tong mga 5 gallons natin no. So paano nga ba ako mag-water change dito mga par. So bibigyan ko kayo ng tips. Pero sa tips na to is common na no. Kung paano mag-water change. So ang ginagawa ko lang sa pagwa-water change pag gantong kainit na panahon ay 50% water change no. Then pagkatapos na nililisan lang natin yung pinaka viewing or yung pinaka harap. Itong harap na to. Then pagkatapos naman natin mag-water change is nilalagyan natin to ng asin tapos panibagong tubig na. So ang pupunuin natin siya hanggang dito sa may logo natin sa kalahati. So ayan. So mahirap din kasi ngayong napakainit umiinit din yung tubig no mga par. So masama sa isda ang sobrang init na tubig dahil nga hindi sila sanay dun. Ayan, so naiinitan to. And sumunod naman dito mga par itong 10 gallons no. Na iwa-water change din natin and kukuskusin itong mga pinaka harap nya no. Then dito naman mga par sa ating 15 gallons is lilinisin din natin. So lahat yan lilinisin natin to mga par. 2.5 ito dahil yan makikita nyo sa pinaka ibaba is ang dami ng mga poops no. Tinanggal na din natin yung mga Joby size na PKBM dito dahil hindi makakain ng ayos itong mga fry natin. Then itong mga 15 gallons din natin dito is lilinisin natin. So inuna ko nilinis dito ay yung mga sponge filter no mga par. So tara, samahan nyo ako maglinis. Let's go! Ano mga par, so napaglinis na tayo ng mga aquarium no. So yan,
luminaw na yung ating mga viewing tank. And ito yung mga balloon platy natin na red chili. And may na-harvest tayong fry dito, buti hindi nila nakain. Ano? Ang tataba, no? So ito, hindi pa natin ito nalilinis kasi dito yung mga mumurahin lang naman. Ito, around 100 each, no? So ayan, ito natin yung mga nalinis natin. So nilinis lang naman natin is yung mga pang-viewing, no? At wait lang. Oh, puno. So ito, nalinis na rin natin yan. Ayan, kita-kita natin yung mga breeder ko. So yan. So bibili din pala ako sa palengke ng asin, no? Dahil nga naubusan tayo. At magtitipla tayo dun. Or mag-hatch, no? Nandine. Diyan. Ng BBS. So ano yung ginagamit kong BBS, no, mga part? So ito yung BBS na gamit ko. Trusted brand. Wala. Brand ng BBS Pro. So ito yung mga maliit lang, no? So ayan. Tapos na rin natin ito linisan. And dito. So wait lang natin yung ano, no? Yung asin, no, mga par. At malapit na rin ito matapos. Ito na lang. Then ito, hindi na natin to dadagdan. Baka susunod na. Kasi nakakaawa tong BTR natin kasi nagka-dropsy siya. So hindi natin alam bukas 1 week or month lang yung tatagal nito, no, mga par, kasi 60 or 60, 70 to 30% siya hindi na kaya igamot, no? So ayan, enjoy nyo lang yung buhay nyo dyan. So ayan, so tatanungin nyo ano yung dropsy. Ito yung pag-angat ng kaliskis ng mga isda ninyo, mga par. So sayang, sobrang laki na naman yung napakalaki pa naman niya. Ayan yung mga kaliskis niya, mga par. Nag-aangatan. So hindi mo na lang body. So ganun talaga, mga par, kasama sa pag-iisda yung mamatayan. Kaya kailangan lang natin tanggapin. So back to the ano tayo. So dito naman, mga par, is hindi ko na muna lilinisin kasi harvest ko yung mga fry. Ilalagay ko sila sa outdoor. Ayun, doon sa labas. May mga malinis na tab na at ready to use. So wait lang natin yung asin, no? No, mga par, nabili na tayo ng asin, tapos lagay na natin. Joke lang. So ang paglalagay lang nito, mga par, ay paunti-unti lang, parang pitch. So tumatakas yung apple snail natin dito, baka mangingitlog na to. So ganito lang maglagay na, mga par. Ito 5 gallons to. Ganyan nyo lang. Ano, okay na yun. Ganyan ang paglalagay, mga par. Ba't nga ba nilalagyan ng asin, no? Para mawala yung mga ibang bakterya. And para hindi na din sila magkasakit, diba? Ano lang yan, sa pag-ano lang. May mga nagtitips-tips lang, syempre. Mga veterano na yun. Kaya sundan natin yung mga yapak nila, no? So 50 gallons, kaya medyo madami. So unti-unti lang, mga kasi so pangit din sa kanila yung sobrang alat. Tansya-tansya lang tayo, pero wag na yung tansya natin yung sasakto lang. Di ba? So yung binili nating kaninang asin is nagkahalaga siya ng 30 pesos, no? To 10 gallons, medyo madami-dami dito. So nagkakalaga to ng 30 pesos yung isang tabo na yun. Tapos may dagdag pa naman, siguro mga isang baso pa. Kaya pwede na rin.
Magagamit naman natin to ng ano, pang BBS pati yan, panglagay sa aquarium. So naglagay natin ako ng ano, mga asin dun. So ibisatchery natin. Yan. Oops. Yan natin lagyan. Yan, tulad na, may mga sakit sila. Alam niyo yung mga may bulati sa puwet. Yan, may ganun yung iba nating isda. Kaya para hindi madama yung iba, eh, lagyan natin ng asin, di ba? So, yun lang po. Fish.